Welcome ulit mga kasulit. So may panibago na naman tayong item na i-assemble at i-review dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Papasin nyo, assemblein natin at saka i-review natin. Kasi ito palang nabili kong item ay isang USB 9 volts. Pero hindi siya fully assemble kung hindi kailangan pa nating i-assemble. So yan, eto siya ngayon. So gagamitin ko ng 9 volts para sa aking bagong nabiling second hand na LG DM-312 na multimeter na nakuha ko sa isang Korean surplus. So napakaganda ito, oh. Yan. Meron pa ako dito ang inihintay kasi yung mga yung fuse nito ay mga sira na, pero gumagana pa rin naman siya. So yan, yung battery kasi nito is 9 volts. Ang problema nga nito walang cover yung battery compartment. Ayan, walang battery compartment. Ano pala ito nandito ay isang Duracell. So yan. So yan yung gagamitin natin dito. So 9 volts. So ngayon buksan natin. Tabi ko muna tong testa na to. Ito buksan natin. Yan mga sulit. So ito siya. Dito na nakalagay, oh. Oops, tama pa yung camera. Yan, 9 volts lithium ion rechargeable battery. Suitable for multimeter and microphone. Kasi parang hindi na ako bumili ng palagi ng tawag nun, yung 9 volts battery. Minsan kasi walang stock dito sa mga tindahan. So ito siya. Then buksan natin. So ito yung part number niya. So yan, check na lang sa QR code. So buksan natin. Ano ba yung mga kasama niya dito? Okay, ito yung module. Yan. Okay, ito yung module niya. So meron ditong B+ at B-. So ito yung battery. 3.7. So lithium. Then ito yung output niya. Yan. 9 volts, positive at saka negative. So yan yung L1 to 9 volts. Then ano ba yung mga kasama niya? Ay, may kasamang bottle ng pandikit. Maganda naman yan. Okay, ito pa. Next is yung lalagyan. Yan, yung lalagyan at saka ito yung battery na rin. Yung lalagyan sama na ito. So, yan. Di tayo magkakamali. Indicator, mayroong positive, mayroong dito negative. So, dyan natin solder. Then, meron siyang kasamang foam. Yan. At saka teeny tiny wire. Ito lang ba yung wire? Yeah, ito lang. Saka meron namang wire yung battery. So, okay. Yan. 800 milliamp battery. Mas malaki. Akala ko nga 600 or 500 lang dun sa kits. Pero bago natin i-solder, check muna natin yung voltage kung meron pa ito. Baka wala naman. Hindi naman lumulobo. So it means hindi siya shorted. Kasi minsan may binili akong battery na biglang lumobo. Ayun pala, shorted yung positive at saka negative. Nag-short sa shipping. So okay, testing natin yung voltage. Kung meron pang laman. So okay. Lagay ko na lang dito. Okay. Oops, hindi na natatamaan. Okay. Oh, yun, 3.9. So, okay. Buti na lang, hindi nag-discharge. So, ngayon, assemble natin. Kunin ko lang itong, lagyan ko lang nito. Para hindi masunog yung, madali lamang to kasi kakabit lang natin yung battery dun sa board. At sa board, i-connect natin yung wire dito. So, napakadali lang yan. Okay. So, unahin natin yung tawag nito. Itong
Linisin na natin. Okay. Bato ba tayo malinis? Okay, yan. Then, yan yung positive battery. B negative. So, positive natin. Ayan dito. Positive at saka negative. Okay, yan. Then, testing nga natin kung meron na siyang voltage. Para makita naman natin na gumagana yung kanilang ibinigay na item. Okay. Then, dapat meron siyang output na 9 volts. So, negative at saka positive. Ayun, 9.2 volts. So, good. Then, ngayon, lagyan natin itong wire na to. So, meron nga kulang dito. Walang tawag nun. Pink. Yung isa sa kabila. May tira sa taas lang. So, hatiin ko lang to. Then, lagyan natin yung kabila ng LED. Para magiging natin dire-diretso na. Okay. Yan. Then, lagyan natin ito. Okay. Then, tapos, ano ba yan? Lagyan natin dito. Ito. Lagyan natin dito. Yung wire. Oops, tinapon pa. Positive. Saka itong negative. Tapos lagyan natin ito. So, positive. Then, yung negative. Tingnan ko na ang paglagay. Nasa nyo kung ano gagawin. So, okay. Check natin. Wala pa siyang tint dito. Pero sa negative, ito yung negative. Ito yung negative. Yan. Makikita naman dito. Focus ba? Yan, may nakalagay negative. Okay. So, negative. Lagyan ko lang ng soldering lead. At saka itong positive. Then, ikabit na lang natin. So, negative. Make sure talaga na hindi nyo mabaliktad dun. Baka masira yung paggagamitan nyo. Then, okay. Yan yung positive. 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 Okay, yan. Then, gamitin na lang natin ito para ikabit natin sa loob. So, meron siya dun sa loob, lalagyan, oh. Ayan, oh. So, test fit muna natin. Test fit natin. Test fit. Oops, hindi ko malagay. So, yan, oh. Maganda. Then, pwede na nating ilagay yung battery. So, pwede na to. Lagyan ko na lang ng ganito. Para double-sided. Para hindi naman siya matanggal. Okay. Check natin para hindi natin tayo mag-short. So, ayusin natin yung pagkakalagay ng mga wire. Oops. Ito na lang ganito. O di kaya unahin natin yung battery. Tingnan natin. Mukhang talagang kasyang-kasya lang siya. Okay, ito na lang. Ito lang yung gagawin ko. Okay, medyo kasi kasyang-kasya lang. Ito na lang. Maghahati na lang ako dito. Ilan ba? So, yan. Kaya ako may diya dito. Kasi medyo masikip na. Nalagay ko lang siya dito sa magilid. Oops. Yan dito. Yung isa. Saka i-fast forward ko lang yung video kasi para hindi magtagal. Para makita nyo kung paano kinabit yung battery. So, yan. Hindi siya double-sided. Then, yan. Okay, paano ba ito? Tulak natin. So, yan. At wala Yung pang padikit. Wala tayong ididikit dito. Kasi wait, pause ko muna. Maghanap na lang ako ng mag-block nito para hindi siya matulak pabalik. Kasi kung hindi ko lagyan niya ng patulak, pag nilagay natin yung tawag nito, yung USB Type-C, matutulak siya palabas. So yan, pause ko muna at maghanap ako ng paglalagyan natin. Okay, nakahanap ako nito. Yan, oh. Parang foam. So ilalagay ko na lang siya dito. Yan. Yan, oh. Pantay na siya. Tsaka pwede na natin itakip ito. So ayusin lang natin yung mga wire. Kasi medyo mahaba nga yung mga wire. Ano ba? Sabi na lang. Paikis na lang natin. Ganyan. Yan, o. Yan ang pagkakalagay ko. So yan. So yan. Temporary lang muna. Hindi ko lang muna ipapadikit ito. Pwede naman gamitin diretso na pero ito lang muna. Gamitin ko lang muna ng tape. Ito, masking. Or yan, hindi naman tutulak. Yan, hindi naman siya tutulak. So temporary lang muna. Hindi ko lang kasi pwede pa ayusin yan. So okay.
Mahaba na yung video. Diba naman yan? Okay, temporary lang to. Okay. Yan. So yan. So try natin i-charge. So kunin ko lang dito yung tawag ito sa phone. So ito yung aking charger. So lagay natin. So yan, medyo hindi nakikita, mayroong kulay blue doon, no? Ayun, no? Kulay blue. Hindi ko lang alam kung baka mayroon pang ibang kulay dito. Wala na bang iba? Yeah, mayroon nakikitang kulay blue. Baka full charge na yan. So yan. So subukan natin dito sa ating tester. So post ko ulit. Wag na, hindi na natin post. Diretso na lang natin. Tanggalin ko lang muna to. Okay. Test muna natin. Okay. Pag yung magkamali, ito yung negative, ito yung positive. So, negative, positive, 9.2 volts. Then, off natin ito. Tanggalin natin. So, yan, makikita nyo. Ito yung positive, oh. Yan, positive. Yan, ito yung positive. Ito yung negative. So, lagay natin. Then, check. At power natin. So, yan. Kita nyo, working. So, test natin ito. Duracell, 9 volts, 0.2. So, yan mga kasulit. Ito pala yung ating review nitong assemble at review nitong tawag nito 9 volts rechargeable battery. So yung presyo pala nito na nakuha ko ay 100, tawag nun, ilan ba, magkano ito, 145 pesos. Pero kung gusto mong bilhin ng assemble na, meron naman sila yung option, I think umaabot ata ng 165 pesos. Check natin, 165 pesos. 165. Finished product. 173 pala. Pero depende yan kung merong mga sale o hindi. So, yan yung mga battery. So, mas maganda to kasi dito. Kasi mapapagastos pa tayo every time na maglo-lobat itong ganitong mga tawag to 9 volts. So, pwede na natin i-charge lang siya. Kahit lang madali. Gagana siya. So, napakasulit. Wala akong yung sana bibili din sana ako ng ganito, yung AAA. Pero medyo hindi naman ako masyadong gumagamit nito. Ginamit ko lang ito dito sa mouse. Matagal naman tong malobat. So, yan yung ating review ng 9 volts rechargeable lithium ion. So, napaganda. Magaling capacity kasi 800 mAh. So guys, dito ko na itatapos yung video. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review and test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu! So temporary. Ay, hindi ko pala, may naman pala akong napansin dito. Okay. Sa battery pala meron siyang BMS. So napakaganda. So it means hindi siya i-full drain. So okay. Yan. Yan. 800 mAh.